maraming pamilya sa Davao City ang paulit-ulit na nalulubog sa baha taon-taon. O, akala ko ba maganda ang programa ng mga Duterte sa Davao City? Akala ko ba ang galing ng mga Duterte sa Davao City? Ang dami ng pundong ibinagsak dyan sa Davao. Lalo na nung panahon ni Digong. Davao. O, akala ko ba maganda ang programa ng mga Duterte sa Davao City? Akala ko ba ang galing ng mga Duterte sa Davao City? Ang dami ng pundong ibinagsak dyan sa Davao. Lalo na nung panahon ni Digong, na presidente si Digong. O yung mga proyekto, imagine niyo 51 billion ang pondo ni Pulong nung siya ang congressman. Ay isang distrito lang yan si Pulong. Ay di dapat wala nang baha dyan. Ay bakit katulad ng nangyayari pa rin sa Bulacan? Ang Bulacan, grabe rin ang pondong ibinuhos na ng gobyerno. Pero grabe pa rin ang baha. Oh, kaya mga kabunyog, mga kababayan, kahit si General Torre nagre-react na. O sabi niya, marami ang nagsasabing normal lang daw ito dahil sa mountain runoff at catch basin ng Davao City. Maaring totoo yun. Pero hindi naman bago ang bundok. Hindi rin bago ang ulan. Kung alam po natin na problem pala yun, mas lalo dapat alam na rin natin ang solusyon. Kaya nga tayo gumagastos ng bilyon-bilyong peso sa flood control dahil alam nating may mountain runoff, may malalakas na ulan at may mga lugar na madaling bahain. Ang flood control ay hindi para pigilan ang ulan. Ang flood control ay para hindi umabot sa loob ng bahay ng tao ang baha. Kaya ang tanong ko ay simple. Kung ganito pa rin ang nangyayari, gumagana ba talaga ang sistema? Yun, matindi ah. Ha? Matindi itong banat ni General Torre. Residente pala ng Davao City si General Torre. Ngayon ko lang nalaman yan. Alam kong na-assign siya. Alam nating na-assign siya bilang regional director ng Davao. Pero hindi natin alam na mayroon pala siyang bahay sa Davao City. At ngayon, na matindi yung baha sa Davao City, laman ng mga balita yung baha na ito. Talagang grabe yung baha. Sa bagay, hindi lang ngayon yan eh. Kahit naman nitong mga nakaraan, pag mga ulan, baha ang Davao. Ibig sabihin, ang iba ipagmamalaki lang palang accomplishment ng Duterte sa Davao, yun di umanong sinugpo ang kriminalidad. Pero pagdating pala sa mga ganyan, tulad niya grabe ang baha. Ay naging presidente na si Duterte. Napakarami ng pundo ang ibinagsak, ibinuhos sa Davao City. Dahil congressman yung anak niya doon, si Pulong. At si Pulong ang isa sa may pinakamalaking budget, 51 billion nung congressman siya. Imagine niyo yan. Ang ibang congressman, 2 billion, 3 billion, 5 billion. Malaki na yung 10 billion. Ay sa kanya, 51 billion. May resolution ng inisponsor nito si Congressman Tingyo ng ACT Teachers Party List. Pinapaimbestigahan niya na yung mga saan ba napunta yung 51 billion ni Pulong. Mas lalo dapat sigurong imbestigahan na yun ngayon, yung 51 billion na yan ni Pulong. Kasi tingnan nyo yung baha, Tingnan nyo yung baha, mga kabunyog. Si General Torre na mismo ang nagreklamo Sabi niya, ayaw ko sanang magreklamo kasi sigurado bibigyan ng kulay politika Pero hindi ko matiis. Sabi niya, tingnan nyo naman yan na. Tama. Dapat siguro talaga yung resolution na final ni Congressman Tingyo na imbestigahan yung 51 billion ni Pulong kasi tingnan nyo nga. Ay di ba ganun ang nangyari bakit na-expose yung flood control, yung mga corruption sa flood control projects? Ay kasi umulan tapos yung baha sa Bulacan sobra. Samantalang napakarami ng pondo ang ibinuho sa Bulacan. Doon lumabas ngayon yung mga issue ng mga anomalya sa flood control. Ganyan din sa Davao City. Yang nakikita na yan, dapat yung investigasyon tungkol doon sa flood control ng mga proyekto ni Pulong doon sa 51 billion, ituloy yun. Kailangan talagang alamin yun.
para makita talaga bakit ganyan. Ang dami ng pondo sa flood control sa Davao, binabaha pa rin. Baka katulad yan sa Bulacan. Marami palang ghost projects. Agoy, yun lang. Yan. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Salamat. Bunyog! Pero totoo yun, Sir Leonardo, no? No, grabe. Nandito yung bagyo sa amin sa norte. Pero, sa Davao yung baha, Katkat. Shout out. Good evening, Kabsat. Andyan si Katkat, oh. Shout out. Alright, next topic tayo, Kabsat. Bumabawi lang si Maestro, Kabsat, ha? Sumabawi lang kasi wala tayong live kahapon. Alright, countdown tayo ulit. Here we go.